Dear Diary, nalaki ang mga mata ni Flora nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Hindi sana niya yon papansinin dahil baka sumipa lang ang batang nasa sinapupunan nang biglang parang may pumutok sa pagkababae niya. Ramdam at rinig niya ang pagbagsak at maraming tubig mula sa sahig. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang biglang sumakit ito lalo. Napahiyaw siya dahil alam niya kung ano ang mangyayari. Keisha, mahinang daing niya habang napahawak sa counter table. Hindi na niya maituloy pa ang pagluluto. Keisha! Sumigaw siya dahil parang hindi na niya kaya ang sakit. Ngunit ilang minuto ang lumipas ay wala siya nakitang kahit anino ng kaibigan. Mukhang hindi nito narinig ang mga daing niya. Kaya ang ginawa ni Flora ay pinilit niya ang sariling maglakad papunta sa living room. Buti na kaya pa niya kahit nanginginig na ang kanyang katawan. Keisha! Keisha! Sobrang lakas na ng sigaw niya para marinig ng kaibigan mula sa taas. May kasama pa yung daing. At nagtagumpay nga si Flora dahil pagkalipas ng ilang minuto, ay narinig niya ang yapak ng kaibigan mula sa mataas na hagdanan. Ano ba yan, Flora? Bakit ka Ngunit napahinto si Keisha nang makita siya sa sitwasyon. Sandali, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nakahawak sa tiyan mo ng ganyan? Malakas itong minura ni Flora. Alam mo nangyayari sa akin. Keisha, help me. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong nito muli nang makalapit sa kanya. At minura nga ni Flora ulit ang kaibigan. Panganganak na ako, gaga! Kaya... Hindi na natapos pa ni Flora ang sasabihin na mas lalong sumakit ang kanyang tiyan. Si Keisha naman doon ay natuod habang malalaki ang matang nakatitig sa kanya. Gulat na gulat. Parang ayaw pa yata siya nitong tulungan. Keisha, tulungan mo ako! Doon natauhan ng kaibigan at biglang nataranta na tila hindi alam ang gagawin. Ngayon na ba? Anong gagawin ko? Natatarantang saad nito at hindi alam kung hahawakan ba siya o ano. Agad na tumapo ang kamay ni Flora sa braso nito para kumalma. Huwag mo akong sisigaw-sigawan! Dumaing na naman siya. Dalhin mo ako sa ospital! Manganganak na ako! At iyon nga ang inalalayan siya nito ni Keisha papalabas ng bahay. Naiirita pa siya dahil panay mura ang kaibigan at kung sino-sino na lang ang tinatawagan. Para bang ito ang manganganak kaysa sa kanya. Nung makasakay niya sila sa kotse, ay pinaharurot ni Keisha ang kotse. Para na kasing matatanggalan ng kaluluwa si Flora sa sobrang sakit. At noong makarating na nga sila sa ospital, ay mabilis siyang inalalayan ng mga nurse para humiga sa stretcher. Hindi niya na naiintindihan ng mga ingay na nakapaligid sa kanya dahil parang nabingi siya ng sakit. Dinala si Flora sa delivery room dahil lalabas na raw ang bata. Hindi niya namumukaan pa ang mga doktor o nurse na nagpaanak sa kanya dahil nanlabo ng kanyang paningin sa luha. Pero alam niya kung sinong gusto niya makasama sa pagkakataon na iyon. At nung huling iri niya ay narinig niya ang maliit ngunit malakas na iyak ng isang sanggol. Habol ang hininga ni Flora habang nakasandal sa unan. Nung tumingin siya sa anak niya ay natigilan siya. Imbis kasi sa anak siya napatingin, ay dumapo muna ang tingin niya sa isang doktor na lalaki na buhat-buhat ang bagong silang na anak. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatingin sa lalaking kinasusuklaman niya. Nakatingin din ito sa kanya na puno ng pagsisisi. Christian. Pero paano nga ba napunta si Flora sa sitwasyong makikita na naman niya lalaking kahit kailan ay hindi niya pinangarap na makita pa? Ito ang istoryang buhay ni Flora Batumbakan. You may now kiss the bride. Naghiyawan ng lahat ng magsalubong ang mga labi ni Flora at Christian. Sa araw nga na iyon ay dumating ang araw na sila ay tuluyan naging isang dibdib. Matagal na nila itong pinagpaplanuhan na bumuo na sariling pamilya. Okay naman na silang dalawa, parehong graduate student. Si Christian ay OB-GYN doctor. Samantalang siya ay may sariling business na tagapagmana rin ng isang malaking business sa mundo. Nagmamahalan sila at 5 years na silang magkasintahan. At kahit ni isang beses ay hindi nagalaw si Flora na lalaki dahil ayaw niya. I love you, babe. Nakangiting bulong ni Christian na maghiwalay ang labi nila ngunit nakalapat ang noo sa isa't isa.
Ngumiti ng matamis si Flora. I love you too, babe. Sobrang saya ng puso niya dahil sobrang tagal ng paghihintay nila para marating sa sitwasyong iyon. Mahal na mahal niya ang lalaki, sobra. At ngayon, ay tuluyan na nga niyang naging sa kanya sa mata ng Diyos, tao at sa lahat. Congratulations! Talagang sobrang tatag niyo na! Masayang saad ni Keisha na makalapit. Kasama nito si Dana na may hina nakangiti. We planned this for long. Buti nga hindi umatras ang maganda kong asawa. Nakangiting saad ni Christian saka siya hinalikan uli. Siyempre, nag-init ang mukha ni Flora sa kilig dahil sa ginawa ng asawa. Si Keisha nga ay halos ampasin na siya sa kilig eh. Sa mga taong nagdaan, ay hindi pa rin niya talaga mapigilang kiligin sa maliit na galaw ng kanyang asawa. Ang swerte niyo no, nakahanap kayo ng isa't isa na yung tipong tatagal kayo. Sana makahanap din ako ng kagaya mo, Christian. Mainhin at malambing na saad ni Dana habang nakatitig sa asawa niya. Kumunot ang noon ni Flora na makita may kislap sa mata ni Dana habang nakatingin kay Christian. May kakaiba sa tingin nito na hindi niya alam kung ano. Simula pa lang kasi nung magkaibigan silang tatlo ni Keisha at Dana, ay mainhin talaga ang babae. Sanay na sila. Ngunit sa sitwasyon kasi na kapag nandiyan ang asawa niya, ay kakaiba ang tingin nito. Pero imbes na pansinin iyon, ay binaliwala na lamang ni Flora. Napatingin si Flora sa asawa nang sumagot ito habang nakangiti. Sana, makahanap ka ng sayo, Dana. Namamaling ka ng ginawa ko sa kaibigan mo. Normal lang naman ang pagsasalita ng asawa ni Flora. Walang halong kung ano. Hinalikan pa nga siya ulit sa ulo. Palipat-lipat ang tingin ni Flora sa dalawa pero nanatiling nakatitig si Dana sa asawa niya habang si Christian ay nakangiting nakatingin sa kanya. Kaya nagtataka si Flora kung bakit ganoon na lamang ang tingin ni Dana sa asawa na tila ba'y gusto nitong kunin ito. Nung mapalingon siya kay Keisha ay nakita niya itong umirap sa tumingin sa babae. Oo nga Dana, makakahanap ka rin ng ibang lalaki na may katangian gaya ni Christian. Kaya simulan mo nang maghanap. Bakit ako maghahanap kung... Pinutol ni Keisha sa babae. Alam mo, maraming masasarap na pagkain doon sa catering. Alam kong gutom ka kaya tara na. Kumunot ang noon ni Dana. Ha? Anong gutom? Hindi ako. Hindi pa nito natapos sa mga sasabihin nang mabilis siyang hinila ni Keisha palayo sa kanila. Tumingin pa si Dana sa direksyon nila pero pinaharap siya ni Keisha at ito mismo ang tumingin sa kanila. Kumaway si Keisha. Kita tayo maya, kain muna kami. Tumango na lamang si Flora. Habang nagkakasiyahan ng mga bisita sa venue ay malalim ang iniisip ni Flora. Imbis na dapat ay wala siyang iniisip na iba ay hindi niya mapigilan. Babe, bilang saad ang boses si Christian, natauhan siya sa katumingin dito. Ha? Kanina pa kitang tinatawag pero mukhang malalim ang iniisip mo. You don't look happy. Sagot nito. Napaayos siya ng upo at napatikim. Sorry. Sadyang may naisip lang ako. Tuluyan nitong humarap sa kanya at hinawakan ng magkabilang balikat na marahan. What is it, babe? Tell me. I'm your husband now. Tutulungan kita sa lahat ng problema. Sa hindi malaman dahilan, ay dumapo ang mata niya sa taong kanina pa niyang iniisip. Hindi na siya nagulat na makita itong nakatitig sa kanilang dalawa. Agad din niyang iniwas ang tingin at tumingin kay Christian. It's just, naisip ko lang na baka hindi mag-work tong kasal natin. Paano na? Doon nagsalubong ang kilay ni Christian. What? Hindi mag-work? Babe, don't overthink it. Hindi mangyayari yan. Because I know that we will be a great married couple. Magtatagal tayo hanggang sa pagtanda. Napahinga ng maluwag si Flora dahil sa sinabi ng lalaki. Doon na walang pangamba niya at napagitan ng saya. Grabe talaga mag-assure si Christian. Okay, babe. Nakangiting aniya. Ngumiti rin ito. Tara, sali tayo sa kanila. Tumango si Flora at tumayo na. Hindi na niya pinansin pa ang uri ng tingin na binibigay ni Dana at sinawalang bahala na lamang ito. Hindi naman siguro totoo ang iniisip niya. Simula nga sa araw na yon, ay sobrang saya ng buhay ni Flora. Ang dating maliwanag na buhay ay mas lalong nabuhay. Walang nanggugulo at mas lalong naging successful sila sa mga karir nila.
Kahit abala si Christian, ay nagbibigay pa rin ito ng oras sa kanya. Hindi nito nakaligtaan na iparamdam sa kanya na sobrang halaga niya. Hanggang sa dumaan ng ilang buwan, ay nanatili silang ganoon. Nagbabalak na rin silang gumawa ng anak dahil pangarap din ni Christian na magkaroon ng anak. Hindi ito mapili, basta may anak sila. Siyempre, gusto rin yun ni Flora. Gusto nilang maging buo na silang pamilya. Ngunit ilang ulit na nilang sinubukan yon, pero wala pa ring resulta. Kinakabahan si Flora dahil bakit ganon. Pero sinabihan lang siya ni Christian na maghintay lang sila dahil makakabuo din daw silang dalawa. Siyempre, nagtiwala siya. Dahil alam naman niyang healthy siya. Siguro hindi pa time para bigyan sila ng bata ng Panginoon. Hindi ko gusto si Dana. Biglang sad ni Keisha kaya napaangat ang tingin ni Flora dito. Nasa isang restaurant silang dalawa, nagbabanding at kumakain. Hindi nila kasama si Dana dahil busy raw ito. Okay naman sa kanya dahil mukhang ayaw din ni Keisha talaga na makasama ito. Bakit naman? Takang tanong ni Flora. Girl, hindi mo ba napapansin? Nakataas ang kilay na tanong nito. Naguguluhan niya itong tinignan. Anong napapansin? Ay, ang manhid mo naman. Pairap na saan ni Keisha. Ano ba kasi yon? Yung akto niya, kung paano siya umaakto kapag kasama natin siya. Hindi na nga rin siya nakikipagbanding sa atin. Nakasimangot ang sagot nito. Direct to the point ka nga. Nahalata ko naman pero hindi ko pinansin. Pero mukhang gusto mo nga rin yun kasi nga, hindi mo siya gusto. Umirap ulit si Keisha. Sabi ko nga gusto dahil alam mo kung bakit. Dahil alam kong may gusto siya sa asawa mo. Natigil si Flora sa pagkain. Ano? Oo. Hindi mo ba napapansin ang tingin niya sa asawa mo dahil kung hindi ay manhid ka nga? Girl, may gusto siya sa asawa mo. Gusto niyang agawin si Christian. Malakas sa saad ni Keisha. Biglang bumalik sa isip ni Flora ang mga napapansin nga niya kay Dana pero umiling siya dahil baka nagkakamali lang ang kaibigan. Baka nagkakamali ka lang, Keisha. Bakit naman niya aagawin si Christian sa akin? Magkaibigan kami. Nauutal niyang tanong. Magkaibigan sila. Tama, hindi gagawin yon ni Dana sa kanya. Sobrang bait nito at hindi kailanman gumawa ng gulo, kaya imposible. Yon ang akala mo, yun ang turing mo sa kanya, kaibigan. Pero sa tingin mo, kaibigan din ang turing niya sa'yo, ha? Tanong din ni Keisha. Doon natigilan si Flora at napaisip. Gusto niya sumagot ng oo pero parang may pumipigil sa kanya. Hindi ko alam. See? Kahit kailan hindi siya naging kaibigan sa'yo, Flora. Ikaw lang ang tumuturing sa kanya na kaibigan. Malakas sa saad ni Keisha. Hinaan mo nga ang boses mo, maraming nakatingin. Saad niya saka napatingin sa paligid. Hindi naman siguro totoo yung sinasabi mo. Kaibigan natin siya. Hindi dapat natin siya sinisiraan, Keisha. Hindi ako magagawang pagtaksila ng sarili nating kaibigan. Ang bait niya. Hindi niya magagawa yun. Pilit niyang itinatanggi sa sarili niya pero may parte sa kanya na naniniwala dahil marami siyang napapansin. Sinaman siya ng tingin ng kaibigan. Ito lang ang masasabi ko, Flora. Dahil mukhang hindi ka makikinig sa akin. Bantayan mo yung asawa mo dahil kapag nalingat ka, hindi mo alam na nasa kamay na pala yan ni Dana. Hindi kita pinagbabantaan, ha? Binabalaan kita dahil best friend mo ko. Tumatak sa isip ni Flora ang huling sinabi ni Keisha sa kanya. Ilang araw siya nag-overthink pero nung palagi siyang binibigyan ng assurance si Christian, ay pinili niyang baliwalain iyon. Hindi naman siguro totoo ang sinasabi ni Keisha. Haka-haka lang yon. Naging kampante nga ulit si Flora at inakalang walang mangyayaring masama sa relasyon nila ni Christian pero nagkakamali siya. Dahil nung nagpa-check up siya ay nalaman niyang hindi siya pwedeng magkaanak. Baog siya. Nalaman yun ni Christian kaya natahimik silang dalawa. Na-stress si Flora dahil hindi na nga niya mabibigyan ng anak si Christian. Akala niya matatanggap siya ng asawa pero nagulat na lang siya nang biglang naging mailap ito at halos hindi na umuwi sa bahay nila. Akala ni Flora ay baka busy lang ito at kailangan sa ospital pero nagkakamali siya ulit dahil may nakita siyang hindi niya kailanman ginusto sa tanang buhay niya. Nabitawan ni Flora ang hawak-hawak na plastic bag ng pagkain nang makapasok sa loob ng bahay. Kagagaling lang niya sa trabaho at pagod na pagod siya.
Pero ang hindi niya inaasahan na makikita niya, ang asawa na nakaupo sa sofa habang nakakandong ang babae paharap, magkahalikan. Ang hindi niya inaasahan ay kung sino ang babaeng iyon. Si Dana, ang kanyang kaibigan. Isa-isang tumulo ang luha niya. Walang hiya kayo. Kahit mahina yon, ay mukhang narinig ng dalawa dahil sabay ang mga itong napatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Dana at mabilis na umalis sa kandungan ni Christian na malamig na nakatingin sa kanya. Bakit? Bakit yung ginagawa sa akin to? Tumayo si Christian sa tabi ni Dana na nakayuko. Alam mo kung bakit? Mas lalong naluha si Flora. Bakit? Akala ko ba mahal mo ko? Natanggap mo kung anong meron ako. Bakit ganito? Kaibigan ko pa talaga. Hindi ko sinabing tanggap ko. Ang gusto ko ay anak at hindi mo yun maibibigay sa akin. I need a child, not just a wife. Malamig na saad ito. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Bakit mo ako ginaganito? Akala ko ba mahal mo ako? I will never love the woman who cannot produce a child. They are useless. Sagot ni Christian. Para siyang sinaksak ng kutsilyo na ilang ulit sa dibdib. Sobrang sakit. Hindi niya akalaing kaya siyang pagsalitaan ni Christian ng ganoon. Mga walang hiya kayo. Here. May nilapag ito sa babasaging lamesa. Tignan mo. Wala sa sariling naglakad si Flora papalapit sa lamesa. Nanginginig ang kamay niyang kinuha iyon at binuksan. At nung makita kung ano ang nakasulat sa papel, ay natuod siya sa kinatatayuan. Annulment paper yan. Nakapirma na ako. I don't want to be tied with a woman who cannot give me a family. Matalim na saad ni Christian. Mas lalo siya napaluhod. Nikom niya ang kumaon na parang mapupunit ng papel na hawak. Biglang sumiklab ang galit niya sa masamang tinignan si Dana na napaigtad na makita siyang tumingin. Walang hiya kang babae ka! Ang kapal ng mukha mo! Agad niya itong sinugod at sinabunutan. Humiyaw si Dana sa sakit at pilitan nagpupumiglas. Wala kang utang na loob. Kinaibigan kita, tinuring na parang kapatid tapos ito lang ang isa sa uli mo sa akin. Malandi ka! Halipurat ka! Tama na, Flora! Galit na sigaw ni Christian, saka pilit siyang pinapalayo kay Dana. Babe, help me! Naiiyak na saad ni Dana na mas lalong ikinagalit niya. Mas lalo niyang sinabunutan iyon, pero nagulat siya nang bigla siyang tinulak ni Christian ng malakas, dahilan para sumalampak siya sa sahig at napadaing. Huwag na huwag mo sasaktan si Dana ulit. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Sobrang galit na galit na sabi ni Christian. Siya naman ay hindi makapaniwala. Kahit kailan, hindi siya tinapunan ng kamay ni Christian. Hindi siya kailanman ito sinaktan. Pero ngayon ay parang wala na itong pakialam sa kanya. Pirmahan mo yung annulment paper na yan. Aalis na ako rito. Magpapakasal kami ni Dana. Sambit naman ni Christian. Chris, don't do this to me, please. Naiiyak niyang pagmamakaawa dito. Ngayon na, Flora. Parang mapuputulan na ito ng pagtitimpi sa kanya. Wala siyang nagawa kundi pirmahan yon. Mabilis yung kinuha ni Christian. Habang nakatingin sa mukha ng dalawang masaya ay para siyang nadurog. Nawala na lahat sa kanya. At sa araw nga na iyon, ay tuluyang iniwan siya ng asawa niya kasama ang kabit nito. Naiwan siyang humahagulhol doon, durog na durog. Sana pala ay nakinig siya kay Keisha tungkol kay Dana. Sana pala ay binantayan niya ang asawa niya. Ngunit sinisisi rin niya ang sarili dahil sa kalagayang meron siya. Na hindi siya nakapagbigay ng anak. Paano na siya ngayon? Hindi siya panigurado makakahanap ng lalaking tatanggap sa kanya. Magiging mag-isa na lang ba siya habang buhay? Ngunit ayaw niya. Gusto niya magkaroon ng pamilya. Pero paano? Baog siya. Nalaman ni Keisha ang nangyayari kaya sumugod agad iyon sa bahay niya pero hindi niya ito kinausap. Nagmukmuk siya sa loob ng madilim niyang silid. Kahit anong pilit ito ay matigas ang ulo niya hanggang sa sumuko na ito. Ganoon lang siya ng ilang linggo, nagmumukmuk. Hindi na nga niya namamanage yung business niya. Palagi na lang siyang umiiyak. Buti na nga ikumakain siya kahit napapano na dinadala ng mga katulong doon.
Hanggang sa dumating na nga ang papers sa tuluyan silang annulled ni Christian. Doon ay mas umiyak siya. Magiging masaya ng dalawang nagtaksil sa kanya. Habang siya ay nandoon, halos mabaliw sa sakit. Dahil sa nangyari ay nalaman iyon ng pamilya ni Flora. Pinilit ang mga ito na pumunta sa asyenda kung saan naninirahan ng lolo at lola niya. Noong una ay ayaw niya, pero bigla niyang na-realize na kailangan niyang gumawa ng paraan para bumalik siya ulit sa buhay nang wala si Christian sa buhay niya. Kailangan niya lumayo sa bahay na iyon para gumawa ng bagong memorya. Sure ka ha? Baka napipilitan ka lang, hindi mo naman kailangang pumunta sa asyenda niyo. Nag-aalala lang sa Acacia sa kabilang linya. Tumingin siya sa bintana ng bus. Bus lang ang sinakyan niya dahil gusto niya munang walang nakakakilala sa kanya. Alam din naman niya kung saan ang babaan. Okay ako sa desisyon kong ito, Keisha. Mabuti na to para hindi ko na maisip ang kademonyong ginawa sa akin ng dalawang yun. Sagot niya. Kahit itanggi ni Flora ay sobrang sakit pa rin sa kanya nangyari kahit ilang buwan na ang lumipas. Nagbuntong hininga ang kaibigan sa kabilang linya. Alright, hayaan kita. Pero dapat kapag nagkita tayo ulit, okay ka na ha? I don't want to see you like this. Parang wala akong kwentang kaibigan dahil wala akong magagawa sa kalagayan mo. Pumikit si Flora na mariin. Okay. Seryoso ako, Flora. Sana okay ka na kapag nagkita tayo ulit. I will not go to the asyenda for now. Gusto kong mapag-isa ka. Enjoy your life to new things. Pero tatawagan pa rin kita kaya please do answer. Mahabang sa Acacia. Oo, sige na. Papatayin ko na. Aandar na ang bus. I will message you na lang if nakarating na ako sa asyenda. Saad niya. May sasabihin pa sana ang kaibigan ng pinatay na ni Flora ang tawag. Rude man, pero kailangan niyang gawin yon dahil gusto niya muna mag-isip at tumingin sa mga dadaanan. Mabuti na lang ay wala siyang katabi since madaling araw pa lang at walang masyadong tao sa bus station. Para masiguradong walang tatabi sa kanya, ay binayaran na rin niya ang upuang nasa tabi niya. Habang nasa biyahe, ay nakatulala lamang siya sa bintana. Dinaramdam ang pintig ng puso na alam niyang durog na durog na. Napikit na lamang si Flora nang may tumakas na luha sa kanyang mga mata. Agad niya itong pinunasan sa kasumandali sa sandalan ng upuan. Napagpasyahan na lamang niyang matulog. Sa buong biyahe na yon ay tahimik siya at iyon ang gusto niya. Nakatulog nga siya ng ilang oras at nagising lang nung makarating na sa mismong bus station sa Batangas. Noong nakababa ay sikat na sikat ang araw na tumama sa mukha ni Flora. Napapikit din siya dahil naaamoy na niya ang fresh na simoy ng hangin. Sa wakas ay wala na masyadong polusyon. Paikot-ikot si Flora sa buong station. Hinahanap ang sasakyan na naghintay sa kanya. Ngunit hindi niya ito makita kaya napagpasya niyang tawagan ng kanyang mommy. Ma'am, nasaan ang susundo sa akin? Hindi ko nakikita dito. Kanina pa ako nag-iikot-ikot dito sa bus station. Sa lubong ang kilay na tanong ni Flora nang sagutin ng ina ang tawag. Nandyan lang yan, Flora. The driver were waiting for you for an hour now. Sagot ng ina. But I can't even see anything. Ano bang itsura ng kotse or ng driver? Naiirita na si Flora dahil kinakabahan na sumasakit ang paa niya. Bakit ba kasi siya naka-heels? Itim anak, ang driver naman ay matangkad. Excuse me, miss. Mas lalong kumunat ang noon niya nang may magsalita sa likuran niya. Agad niya itong hinarap pero agad din siyang natuod sa kinatatayuan nang makita ang mukha ng lalaki. Sobrang gwapo nito na tila kakalabas lang sa fictional books. Ang lalaking kaharap ay ang real definition ng main character sa libro. Matangkad, maitim ang buhok, maganda ang mukha at halatang mayaman. Miss, natauhan si Flora na magsalita ito. Napakurap-kurap siya habang nakatingin siya sa gwapo mukha nito. Ha? Are you Miss Flora Jimenez? Tanong nito. Bago pa man siya makasagot ay narinig niya ang ina sa kabilang linya. Doon niya na-realize na kausap pa pala niya ang kanyang mommy. Oh, nandiyan na pala ang sundo mo, Flora. Sige, ingat ka dyan. Excited ang boses sa saan dito saka pinatay ang tawag. Tumikhim si Flora at tumingin sa lalaki. Ikaw ba sinasabi ng mami ko na susundo sa akin? And yes, I am Flora Jimenez. Nakita ni Flora kung paano lumiwanag ang mukha ng lalaki na tila napahinga na maluwag. Yes, miss. Ako ang susundo sa inyo. So, shall we? Tumango si Flora dahil pagod na rin siya. Kinuha ng lalaki ang dala niyang bag at inalalayan siyang pumunta sa kotse. Hindi naman siya hinawakan ng lalaki.
Siya ang humawak sa braso nito kasi sobrang sakit na ng paa niya. Nang makaupo siya sa backseat ay napahinga siya ng maluwag at sumandal. Tinanggal na rin niya ang sandals niya. Mabuti na lang ay may dalang slippers na lalaki kaya iyon ang sinuot niya. Okay na ba tayo, miss? Alis na tayo? Tanong ng lalaki na makapasok sa driver's seat. Tumango siya habang nakapikit. Yes, please. Lumipas nga ilang segundo ay pumasidad na sa sasakyan. Nanatiling nakapikit si Flora, ngunit napamulat din nang may pumasok na tanong sa isip niya. Tinignan niya ang lalaki na panay sulya pala sa kanya sa salamin. Is it okay if I ask you something? Tanong niya. Tumango ang lalaki. Yes. Lumitang mata niya. Driver ka ba talaga ng pamilya ko? Don't get me wrong you don't look like a driver to me. Mas mukha ka pa nga yatang mayaman sa akin eh. Imbes na sumagot na lalaki ay tumawa ito na tila natutuwa sa tinanong niya. Kumunot ang noon ni Flora dahil sa inakto nito. At nakakapagtaka na sobrang lakas ng tibok ng puso niya dahil lamang sa tawa ng lalaki. I'm not joking. Nagtatanong ako ng maayos, Mr. Driver. Masungit na aniya. Tumikim ang lalaki at umupo ng maayos, pero alam ni Flora na nakangisi ang lalaki. Palalaman mo rin yan, Miss Masungit. What? Pero hindi na siya sinagot pa ng lalaki kaya pabagsak na sumandal siya sa upuan. Humalokot-kip siya at tumingin sa bintana. Aaminin niya, hindi niya naalala ang nangyari sa kanya sa Manila. Oh goodness, apo! Sigaw ng mamita ni Flora na makapasok siya sa loob ng mansyon ng asyenda. Naglakad dito papalapit kay Flora at niyakap siya. Niyakap niya ito pabalik. Mamita! Humiwalay ito sa yakap. Oh my lovely apo, I'm sorry for what happened to you. Damn that Christian and his mistress. Mapait siyang umiti. Mamita, I don't want to talk about it. I'm tired po. Oh, is that so? Sige. Dadalhin kita sa kwarto mo, but you need to eat muna. Saat nito, kaya walang nagawa si Flora kung hindi tumango dahil alam niya hindi siya titigilan ng lola niya. Thank you for fetching my granddaughter, Tomas. Parinig ni Flora na saad ang kanyang lola. Napahinto siya na marinig ang pangalang matagal na niyang hindi narinig. Kunot noong nilingon niya ang dalawang lalaki nag-uusap sa may pintuan. What's wrong, darling? Tanong ng mamita niya na makita siyang nasa ganoong posisyon. Walang pagdadalawang lumapit sa dalawang lalaki. What do you mean, Thomas, lolo? Oh, iha, nakakagulat ka naman. Saad ng lolo niya. Tumingin si Flora sa lalaki. Ikaw si Thomas? Yung kababata ko? Oo, may kababata si Flora. Nakatira kasi siya sa asyenda nung bata pa siya at palagi niyang kalaro si Thomas na isa sa anak ng kaibigan ng mami niya at mayaman na mga ito. Nakatitig lang si Thomas sa kanya na may ngiti sa labi at saka tumango. Kaya bahagya siya napatras dahil nandoon na naman ang apekto sa kalamnan niya. Oo, iha, siya ang kababata mo nun. Malaki na kayo, hindi ba? Siya isang malaking businessman at ikaw rin. Natutuwang saad ng lolo niya. Hindi sumagot si Flora, ganoon din si Thomas. Nakatitig lang sila sa isa't isa, sinusubukan ang sarili. Pero kalaunan ay siya na nga sumuko at tumalikod. Nagpaalam siya para makapagpahinga. Pabagsak na binagsak ni Flora ang katawan sa malambot na kama. Napapikit siya na makaramdam ng ginhawa. Hindi kasi siya pinayagan ng lola niya na magpahinga agad at kumain muna ng hapunan. Kaya iniinda niyang epekto ni Thomas sa kalamnan niya. Hindi niya alam kung bakit gano'n ang nararamdaman niya. Kahit kailan ay hindi niya yun naramdaman kay Christian. Bigla ulit naalala ni Flora ang nangyari, kaya imbes na makapagpahinga, ay umiyak siya buong gabi. Bakit ginawa mo to sa akin? Naglalakad ngayon si Flora papunta sa kung saan ang mga kabayo. May kasama pa siyang isang tauhan dahil hindi na niya alam ang pasikot-sikot sa buong asyenda. Since sobrang tagal na nung huli niyang dalaw. At saka ang dami ring nagbago. Gusto rin niya ang mga bayo ngayon para hindi niya na maisip ang mga nangyari. Saka malilibot din niya ang buong asyenda at makakuha ng fresh na hangin. Ngunit nung makarating sila sa mismong kabayuhan, ay napahinto si Flora na makita ang lalaki na nakatayo sa loob kasama isang tauhan din ng pamilya. Magkausap ang mga ito. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot ang noon na tanong niya dahilan para mapatingin ng dalawa sa kanya. Bahagya pang nagulat ang mga ito.
Flora, you're here. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Thomas habang naglalakad papalapit sa kanya. Niyukom ni Flora ang kamay sa likuran dahil parang nanghihina siya sa uri ng tingin ng lalaki sa kanya. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Ako ang unang nagtanong. Masungit niya saad. Napao si Thomas pero natawa rin ng bahagya. Nandito ako kasi. Chinecheck ko lang ang kalagayan ng mga kabayo. Why are you checking? Hindi ka tauhan ni Lolo. Well, utos niya sa akin at wala akong balak na tumanggi. Natutuwan sagot ito. Nakairap lamang siya. Ikaw, anong ginagawa ng prinsesa rito ng mga Jimenez? Mga kabayo malamang. Tabi! Masungit ang saod niya saka nilagpasan ng lalaki para tumingin ng kabayong pwedeng sakyan. Marunong ka palang mga bayo, prinsesa. Saad ni Thomas na nasa likuran na pala niya. Irita niya itong hinarap pero kumunot ang noo dang makitang nawala ang dalawang tauhan sa kasama nila. Nasaan na sila? Pinalis mo ba? Ngumiti si Thomas. Yes. Bakit? Kasi ako mag-aalala sa'yo ngayon. At sino nagsabi? Nakataas ang kilay na tanong ni Flora. Ako. Umirap siya saka humarap muna sa kabayong puti na gusto niyang sakyan. Ngumiti siya saka hinawakan ng ulo ng kabayo. Pero nagulat siya nang bigla itong gumawa ng ingay at gumalaw. Napaatras siya ngunit napahiyaw din nang mapatin siya ng isang bato. Ang buong akala niya ay matutumba siya sa lupa, pero may biglang pumulupot sa bewang niya at nabangga ang likuran niya sa isang matigas at maiinit na bagay. Okay ka lang? Malalaking mata niyang tinignan si Thomas na mismong sumalo sa kanya. Biglang nag-slow motion ang lahat na magtama ang tingin nilang dalawa. Kumabog ng napakalakas ang puso ni Flora. May kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Naramdaman ni Flora kung paano humigpit ang pagkakahawak ni Thomas sa bewang niya. At sa hindi malamang dahilan, ay parang tinutulak sila papalapit sa isa't isa. Hanggang sa namalaya na lamang nila na dahan-dahan nang lumapit ang mukha nila sa isa't isa. Nagtama ng kanilang ilong at malapit na naglapat ang kanilang labi. Pero naputol yon nang may kumatok sa pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Flora ng matauhan at mabilis na tinulak si Thomas palayo at umatras. Inayos niya ang sarili at tumingin sa pintuan. Kinakabahan kung may nakakita ba o wala. Ngunit napahinga siya ng maluwag na makitang nakasara pala iyon at mukhang nakalak din. Sir Thomas, senyorita, tapos na ho ba kayong mamili ng kabayo? Tanong ng isang tauhan nila. Napalunok si Flora at napaiwas ng tingin na magtama muli ang tingin nila. Nakapili na po kuya, lalabas na po kami. Sagot ni Thomas. Sige sir. Sagot ng tauhan. Humarap si Thomas sa kanya. Okay ka ba? Wala masakit sa'yo? Tumango si Flora habang nakatingin lang sa kabayo. Oo. Marunong ka mga bayo? Yeah, alam ko. Sige, papayagan kita pero dapat kasama ako. Kunot at noong tinignan niya ito. Ano? Huwag na. Utos ng lolo mo na bantayan kita kaya wala kang magagawa. Seryosong saan nito? Umirap na lang siya. Kahit tumanggi ay wala siya magagawa. Kung hindi naman siya magpapasama ay paniguradong mawawala siya. Hindi pa naman niya alam kung anong pasikot-sikot doon. Nung makalabas sila, dala-dala ang kani-kanilang kabayo. Oo, isa-isa silang dalawa kasi ayaw ni Flora na magkasama sila ni Thomas sa isang kabayo. Sundan mo lang ako. Saad ni Thomas nang nakasakay na sila sa kabayo. Okay. Sobrang laki ng ngiti ni Flora habang dinadamang masarap na simoy ng hangin. Pero agad din naman napasimangot ang sabihin ni Thomas na hindi siya pwedeng magpatakbo ng mabilis. At dahil gusto ni Flora na magpatakbo ng mabilis at mas damhin pang kalikasan, ay may naisip siya na kabalastugan. Bakit niya susundin si Thomas kung kaya naman niyang magpatakbo ng malakas? Dahil nasa unahan si Thomas at nasa likuran siya, ay hindi siya mapipigilan pa nito. Lalo pat hindi nito makikita ang pagtaliwas niya ng daan. Ngumisi siya habang nakatingin sa likuran ni Thomas na nagsasalita. Hindi niya naintindihan ang mga sinasabi nito dahil hindi naman siya nakikinig. Naboboring siya. Mabilis niyang pinihit ang kabayong sinakyan at pinatakbo ng mabilis. Tumatawa siya ng malakas. Flora, come back here! Sigaw ni Thomas at mabilis na sinundan siya. Napapikit siya at dinamdam ang hangin na tumama sa mukha niya habang nagpapatakbo siya ng mabilis. Tuwan-tuwa si Flora habang humahabol sa kanya si Thomas. Nung tignan niya ito, ay hindi siya nito mahabol.
You cannot stop me, mister! Malakas sa tawang saad niya saka mas lalong nilakasan ang pagtakbo ng kabayo. Hindi siya mapipigilan nito mapag-isa, lalo pat ayaw niya ito makasama dahil nga sa hindi may paliwanag na nararamdaman niya. Pinahinto ni Flora ang kabayo na masiguradong hindi na nga nakahabol sa kanya si Thomas. Pumikit siya at lumanghap ng sariwang hangin. Tinaas niya ang dalawang braso para damin ito. Isang good decision talaga ang ginawa niyang pumayag sa mga magulang. Nakakaginhawa siya na maluag at hindi na rin niya palaging iniisip ang mga nangyari sa kanya sa Manila. Naglalakad ang kabayo sa loob ng isang kakahuyan. Hindi sana siya papasok doon pero parang may humila sa kanya. At saka sobrang ganda doon. Hindi niya inaakalang may kakahuyan pa pala sa asyenda. Ang buong akala kasi niya ay pinutol na iyon ng lolo dahil nga lumipas ng ilang taon. Pero ito pa rin, nakatayo at mukhang healthy. Sa kalagitnaan niya sa paglalakbay na iyon ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan dahilan para manlaki ang mata niya at mabasa siya. Mabilis niyang pinatakbo ang kabayo pabalik sa dinaanan niya pero halos wala na siya makita sa lakas ng ulan. Oh no! Dumagundong ang kaba niya nang ma-realize na hindi niya alam kung saan siya dumaan. Nakalimutan niya at lalong hindi niya kabisado rito. Pero pinilit pa rin niyang hanapin ang exit ng kakahuyan. Pero sa tingin niya ay mas lumalim na ang pinupuntahan niya. Napaiyak na lamang siya sa sobrang kaba dahil sobrang dilim na rin ang paligid. Paggabi na. Bigla siya nagsisi na humiwalay siya kay Thomas. Masyado kasi siyang matigas ang ulo kaya ito na nangyari sa kanya. Naalala ni Flora na may daladala pala siyang cellphone kaya mabilis niya itong kinuha sa bulsa ng fita jeans niya. Ngunit itong buksan niya iyon ay walang signal. Hindi naman yun nasira kasi waterproof. Oh no, no, no! Humihikbing saad niya at mabilis na binulsa ulit ang cellphone. Alam ni Flora na hindi siya makakauwi sa gabing yon. Tanggap niya. Ang kailangan niya ay masisilungan. Kahit yun lang, hanggang mag-umaga. Alam niyang hahanapin siya ng mga tao sa buong asyenda. Kaya mas mabilis niyang pinatakbo ang kabayo dahil nilalamig na rin siya. Ayaw niya magkasakit. Tila naawa kay Flora ang mga kapal dahil may nakita siyang isang maliit na kubo. Walang pagdadalawang isip na lumapit siya doon. Wala na siyang choice at saka hindi naman siya maarte sa mga ganun. Pasalamat pa nga siya ay may masisilungan siya. Matapos niyang itali ang kabayo sa isang kahoy ay mabilis na siyang pumasok sa loob ng kubo. Hindi yun kalakihan ngunit malaki para sa kanya. Walang tao doon at walang ilaw. Ngunit may nakita siyang lampara sa posporo kaya iyon ang pinailaw niya. Habang nasa loob ay yakap-yakap niya ang sarili. Sobrang ginawa talaga nanginginig siya. Hanggang sa makatulog siya dahil sa bigat ng pakiramdam. Flora, baby, where are you? Nagising si Flora na marinig ang isang malakas sa pamilyar na sigaw na iyon. Halos hindi na niya magalaw pa ang katawan sa bigat na iyon. Thomas. Ngunit sobrang hina ng boses niya at alam niyang hindi yun maririnig ng lalaki. Ang buong akala niya ay hindi siya mahahanap nito, pero laking gulat niya na may kumatok ng malakas sa pintuan. Flora, nandito ka ba? Nasa labas ang kabayo mo. Sigaw ni Thomas sa labas. Thomas. Nagulat siya nang biglang malakas sa bumukas ng pintuan na ikinayanig ng kaunti ng buong kubo. At doon, pumasok ang makisig na lalaki na may bakas na sobrang pag-aalala ang mukha. Naka-raincoat ito kaya sa tingin niya ay bumalik ito sa mansyon upang ipagpaalam sa lahat. Mabilis na dumapo ang tingin ng lalaki sa kanya. At doon, nakita niya kung paano kumalma ng lalaban nitong balikat sa bawat malalim na paghinga. You're here. Thomas. Naiiyak niyang tawag dito. Mabilis itong naglakad papalapit sa kanya. Mabilis ding lumuhod ang lalaki at mahigpit siyang niyakap. Napayakap naman siya sa lalaki. At dahil doon nga ay bumuhos ang luha ni Flora hanggang sa humihikbi na siya. Goodness, you're here. You're really here. You're safe. Sa Ate Thomas, saka madiin siyang hinalikan sa ulo. Thomas, I'm so sorry. Humihikbing paghingi ni Flora ng tawag. Kumala sa pagkakayakap ang lalaki saka sinapo ang mukha niya. Why did you run away from me? Alam mo pa sobrang nag-alala ko. Kami, sa'yo. I've been looking everywhere for you. Lalo na nung umulan na. Akala ko may nangyaring masama sa'yo. Sobrang kaba ko. Mukhang galit na galit nga ito base sa paraan ng paghinga nito. Kaya mas lalo naiyak si Flora dahil alam niyang kasalanan niya.
Kung hindi sana siya lumayo sa lalaki ay nakauwi na sana siya ng mansyon at wala sa delikado. I'm sorry. I know it's my fault. Gusto ko lang namang magpatakbo ng mabilis eh. At nakalimutan kong hindi ko na pala alam ang pasikot-sikot dito. Naiiyak na saad ni Flora. Lumambot ang mukha ni Thomas habang nakatingin sa kanya. Shh, huwag ka na umiyak. I'm sorry for shouting. Sobrang nagalala lang talaga ako sa'yo. I'm sorry. Tumango-tango si Flora habang pinupunasan ng lalaki ang luha niya. Sa hindi malamang dahilan ay nandoon na naman ang malakuryenteng nararamdaman niya kapag naglapat ang kanyang mga balat. Bumilis na rin ang tibok ng puso niya. Are you cold? Tumango si Flora. Bakit hindi ka nagubad? Magkakasakit ka niyan. I don't have clothes to wear. Tila na-realize naman ni Thomas ang sinasabi niya at napatikin. Pasimple niyang tinignan ng maliit na bintana kaya napatingin din siya doon. Nakita niyang umuulan pa ng malakas. Sa tingin ko may bagyo. We can't go home with this situation. Kailangan nating magpalipas ng gabi dito. Hindi natin kakayanin ang lakas ng ulan. Tumingin si Thomas sa kanya. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. At iyon nga ang nangyari. Nandoon lang silang dalawa sa loob ng kubo buong gabi. Tahimik at medyo malayo sa isa't isa. Pero biglang gininaw lalo si Flora na lumalim na ang gabi. Hindi na niya kinakaya. Thomas. Bilis na lumingon ang lalaki kay Flora. Bakit? I'm so cold. Hindi ko yata kakayanin. Nanghihinang saan niya. Biglang napamura si Thomas at nataranta. Naghanap ito ng kahit anong tela sa buong kubo. Ngunit wala itong makita kahit isa. Wala ngang choice ng lalaki, kundi hubarin ang t-shirt ito kaya bahagya nagulat si Flora. Anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong habang nakatingin sa malaki at maganda nitong katawan. Hubarin mo muna yung damit mo sa taas. Suotin mo to para hindi ka masyado malamigan. Tatalikod lang ako. Kandautan na saad ni Thomas bago nila pagandamit nito sa harapan niya. Nung tumalikod si Thomas ay walang nagawa si Flora kundi maghubad. Para rin hindi siya lamigin masyado. Baka hindi pa siya mag-survive sa gabi. Tapos na. Humarap si Thomas saka tumikhim na makita ang suot niya. Giniginaw ka pa rin ba? Oo. Naging mailap ang mata ng lalaki. Can I? Ano? Tumikhim si Thomas. Hug you? Ha? Hindi yan ang iniisip mo. Body heat. Para magkaroon ka ng konting init. Mabilis na saad ni Thomas habang nakaiwas ang tingin sa kanya. Napaisip naman si Flora. Tama, kailangan niya yon. Sige. Mabilis na napatingin ang malalaking mata ni Thomas sa kanya. Ano? Sabi ko sige. You had give me body heat. Sagot niya. Wala namang mali siya, hindi ba? Tutulungan lang naman siya ni Thomas para makasurvive sa gabing yun. Walang mali. Sigurado ka ha? Tumango si Flora sa saad ni Thomas. Nakasunod lang ang tingin ni Flora kay Thomas nang dahan-dahan nitong maglakad papalapit sa kanya. Noong umupo ito sa tabi niya, ay umusog siya ng kaunti. At noong dinipanan ni Thomas ang sarili, ay walang pagdadalawang isip na yumakap si Flora dito. Hindi na niya pinansin pa ang mga nararamdaman na naman niya. Basta ang gusto niya, ang init na lalaki. Napahinga siya na maluwag na lumipat sa kanyang init. Natuod si Thomas sa biglang aksyon niya pero kalaunan din ay yumakap ito pabalik. Nasa ganoon siyang posisyon ng ilang minuto nang biglang nakaramdam si Flora ng kakaibang init mula sa katawan ni Thomas. Napapansin na rin niya ang paghabol at marahas na hininga ng lalaki. Nagtatakang inangad niya ang tingin at muntik pang mapaatras na makita kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Halos magbanggaan ang kanilang ilong. Ano nangyayari sa'yo? Inaantok ka ba? Kinakabahang tanong ni Flora. Sobrang pungay kasi ng mata ni Thomas na para bang inaantok. Sobrang pula rin ang leeg at tenga nito na para bang may allergy. Flora. Bakit sobrang pula mo? Nag-aalalang tanong ni Flora at hinawakan ng leeg ni Thomas. Napadaing si Thomas na para bang nasasaktan kaya nanlaki ang mata ni Flora. May sakit. Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Flora nang biglang hinila ni Thomas ang bewang niya, dahilan para mas lalo siya mapalapit dito.
Napahawak siya sa dibdib ng lalaki sa gulat, lalo pat lapat na lapat na ang tungki ng ilong nilang dalawa. Isang maling galaw na lang ay maghahalikan na silang dalawa. Thomas, Sorry. Matagal lang talaga ako nakasubaybay sa'yo, even though you have a husband. You don't remember me anymore. Ako yung pinangakuan mo, papakasalan mo, pero sa iba mo yung tinupad. biglang saad ni Thomas. Ano? Nagugulo ang saad niya. Napaisip si Flora bigla. At doon nga ay naalala niya lahat ng sinabi niya noong bata pa siya, na ang lalaki mismo ang papakasalan niya. Ngunit nakalimutan niya yon at na-inlove siya sa hinayupak na si Christian na yon, kaya hindi yun natupad. Ngayon na, nandito ka na sa harapan ko at wala na kayo ng ex-husband mo. At nasa bisig na kita. Sa tingin ko naman, papatawarin mo ako sa gagawin kong ito. I hope you will get angry after this. Kumunot ang noon ni Flora sa tinuran nito. Anong ibig mong sabihin? Ngunit nandaki ang mga mata ni Flora na mabilis na sinunggaban siya nito ng halik. Hindi siya makagalaw sa biglaang aksyon at parang nagwala ang gana ng utak niya sa mga nangyari. Parang nag-slow motion ang lahat. Napaigtad si Flora nang mas lalong hinapit siya ng lalaki papalapit. Natauhan siya doon, pero akmang itutulak na ito nang biglang gumalaw ang labi ng lalaki upang palalimin ang halik. Napakurap-kurap siya at hindi alam ang gagawin. Hindi niya first time humalik at lalong hindi na siya virgin lalo pat nag-asawa na siya. Pero bakit pakaramdam niya ay first niyang halik iyon dahil sa reaksyon niya? At imbis nga na itulak ito para maputol ang halik na hindi naman dapat mangyari, nang biglang dahan-dahang pumikit ang mata niya at sumabay sa agos ng labi ni Thomas. Goodness. Bulong ni Thomas at mas lalong hinapit siya papalapit kaya wala na silang space sa isa't isa. Naglalaban ang utak at katawan ni Flora. Yung utak niya ay nagsisigaw na tumigil pero ang katawan niya ay parang may sariling utak. Ayaw itong tumigil. Naglakbay pa ang kanyang dalawang kamay papunta sa leeg at batok ng lalaki para hapitin ang lalaki ng mas malapit. Noong una ay mahinahon lamang ang halik na pinagsaluhan nila. Pero kalaunan ay bigla itong naging agresibo na yung tipong sobrang nag-iinit na ang kanilang katawan, parang napapaso. Bigla silang nag-crave sa isa't isa. Napasinghap si Flora nang bumaba ang halik ni Thomas sa panga niya papunta sa leeg niya. Napakapit siya sa balikat nito na madiin. At sa walang katinuan niya ay hindi na alam ni Flora kung ano pa mga sunod na nangyari. Basta ang alam niya ay sa gabing yon ay pinagsaluhan niyang init ang isa't isa at para makasurvive sa napakalamig na panahong iyon. Kinabukasan nga ay nagising sila sa ingay ng mga naglalakad na kabayo. Nagulat man sila noong makita ang isa't isang hubot-hubad at maaalala ang nangyari. Ay mabilis pa rin sila nagbihis lalo pat alam nilang may mga taong paparating. Sakto naman noong pagkatapos nila magbihis ay malakas na bumukas ang pintuan kaya sabay sila napatingin doon. Bumungad sa kanila mukha ng isang trabahador na makita silang dalawa. "Nandito sila!" Sigaw nito. At sa pagkakataon nga na iyon ay naligtas silang dalawa. Inalalayan si Flora ng mga trabahador na sumakay sa kabayo habang nakahiwalay si Thomas sa kanya. Okay na rin yun dahil ayaw niya pa ito makausap dahil nga naiilang siya at hindi siya makapaniwalang may nangyari sa kanilang dalawa kagabi. "Oh my gosh, Apo!" Malakas sa saad ni Mamita na makapasok sila sa loob ng mansyon. Tumayo ito at umiiyak na tumakbo palapit sa kanya habang umiiyak. Biglang nakaramdam ng guilt si Flora dahil sa iyak ng kanyang lola. Sana pala talaga ay hindi na lang naging matigas ang kanyang ulo. Sobrang nag-alala na tuloy ang mga grandparents niya. "Mamita!" Hindi niya alam ang sasabihin. Kumalas ang ginang at saka sinapu siya sa kanyang pisngi. "Are you okay? Wala bang masakit sa'yo? Where did you sleep? Oh my gosh, you look not okay." Mamita, I'm okay. Wala pong masakit sa akin. And I sleep in the kubo in the forest." "Oh my goodness! Bakit ka ba kasi humiwalay kay Thomas knowing that you're not familiar to the hacienda anymore? Nag-alala kami, Iha. I even called your parents because of fear. Paparating na sila dito." Mahaba at puno ng pag-aalala saad nito. Napayuko si Flora. "I'm sorry, Mamita. It was my fault. Gusto ko lang naman pong mamasyal mag-isa." "At ano sa tingin mo ang nangyari?" Pagalit nitong tanong. Nakaramdam ulit ng guilt si Flora.
Talagang siya naman na may kasalanan. Hindi masisisi si Thomas kasi nandun ito para bantayan siya. At manghihingi na naman siya ng tawad nang biglang sumabat ang lolo niya. Enough fun. Our granddaughter is tired. Let her rest. Saan nito? Iyon nga. Pinadala siya sa mga maid papunta sa kwarto niya upang makapagpahinga. Siyempre, dinalhan din siya ng pagkain kasi wala siyang kain buong gabi. At bago pa nga siya nakakiyat ng tuluyan sa hagdanan, ay nakita pa niya na kinausap ng lolo niya si Thomas na nakatitig lamang sa kanya mula sa taas. At nang makarating siya sa kwarto niya, ay kumain muna siya bago naligo. At noong bumagsak ang katawan niya sa mismong kama ay napahinga siya ng maluwag. Ngunit imbis na makatulog agad, ay bumalik sa kanya ang nangyari kagabi. Lumipas sa mga araw pagkatapos na mangyari yon, ay iniiwasan niya na muna ang lalaki dahil hindi pa rin talaga siya mapakali habang nasa paligid ito dahil nga sa nangyari. Ngunit lumipas lang ang 1 linggo ay dahan-dahan sila ulit na naging close hanggang sa naging close na nga sila ulit sa isa't isa. Doon na rin naintindihan ni Flora kung ano yung nararamdaman niya kay Thomas. Iyon ang may gusto nga siya sa lalaki at nai-inlove na siya. First time niya makaramdam nun kaya medyo weird pero yun nga tinanggap niya. At sa mga lumipas na mga buwan ay tuluyan nang nakamove on si Flora sa ginawa ng walang kwenta niyang ex-husband. At nagsimulang manligaw si Thomas sa kanya. Hindi naman siya natatakot na magmahal ulit dahil baka ito na nga ang makakatuluyan niya. Sana. Hindi naman nagtagal ay sinagot na rin niya ito ng walang pagdadalawang isip. Sobrang saya nilang dalawa, syempre. At nalaman din ng buong pamilya niya ang sitwasyon na iyon. Nagulat nga siya dahil mas masaya pa yata mga ito sa kanya. At doon nga niya nalaman na matagal na pala mga itong kasama ang pamilya ni Thomas na gustong magkatuluyan silang dalawa. At iyon na nga. Lumipas nga ang 1 taon simula na maging sila ay hindi niya inakalang dadating sa puntong magpo-propose si Thomas sa kanya at sinagot naman niya ng oo. Hindi niya inakalang ikakasal siya sa pangalawang pagkakataon. Ay, grabe naman yan. Hindi ko akalaing kakasal ka ulit, Flora. Naunahan mo pa talaga ako, gaga ka. Nakasimangot sa Auntie Keisha na makaharap nila ito. Mag-isa lang ang kaibigan. Keisha, I missed you. Sa Auntie Flora sa kaniyakap si Keisha. Ito pala si Thomas, asawa ko. Thomas, this is my best friend. Nice to meet you. Matipida sa ni Thomas at hindi naman nakipagkamay sa kaibigan. Ay, ang pogi naman ng asawa mo, Flora, pahiram. Saan ni Keisha kaya sinamaan niya ito ng tingin pero natawa lang ang babae. Joke lang ito naman, hindi ako katulad ni Dana no, ooy ka. Napahinga na maluwag si Flora at tumango. Kinabahan siya bigla doon Wife? Tumingin siya sa asawa niya nang hapitin siya nito sa bewang. Bakit? Pupuntan ko lang ang mga kaibigan ko. I think you and your best friend should hang out a little bit. Malambing na paalam nito. Ngumiti naman si Flora. Sige. Ngumiti ang lalaki bago hinalikan siya sa labi. At nung umalis ito sa harapan nila, ay tumingin siya sa kaibigan. Pero nagulat siya na makitang lukot-lukot ang mukha nito at nakangiwi pa. Ano nangyayari sa'yo? Natatawang tanong niya. Kadiri kayo? Sa harapan ko pa talaga kayo naghahali ka na wala kayong hustisya sa akin na single? Nakasimangot sa saan nito. Mas lalong malakhak si Flora. Bakit ba kasi hanggang ngayon wala ka pa ring jowa? Ayaw mo? Hoy, meron akong maliligaw, no? Sasagutin ko na siya. Iritadong sa Auntie Keisha. Nanlaki kunwari ang mata ni Flora. Talaga? Puti naman. Sa wakas, may pumatol na sa'yo. Sumama naman ang tingin nito sa kanya. Abat, joke lang. Ito naman hindi na mabiro. Kumalma ito saka naman siya ulit ang tingin kaya nagtaka siya. Bakit? Te, hindi tayo nagkita na mahigit 1 taon tas tatawagan mo ko dahil ikakasal ka na. Hindi ko nga alam na nagka-jowa ka Pagirarant nito. Nakaramdaw naman agad ang guilt si Flora. Sorry naman Keisha, sadyang sobrang busy ko araw-araw, kakamove on tapos. Nakakalimutan ko sabihin sa'yo tuwing tumatawag ka, sorry na. Hindi, nagtatampo ako. Pumalukip-kip ang kaibigan. Ano bang gusto mo? Sumilay ang ngiti nito. Yung cake. Kanina pa ako naglalaway doon tas hindi niya pa sineserba ba? Doon ay natawa ulit si Flora sa kakulitan ng kaibigan. Hindi niya inakalang magkakaroon siya ng kaibigan na tatagal at hindi siya tinalikuran sa kung ano man ang nangyari. Sobrang swerte niya rito. Lumipas nga ang ilang buwan simula nang maikasal silang dalawa ni Thomas, ay palaging kinakabahan si Flora dahil alam niyang hindi siya magkakaanak. Alam yon ng lalaki.
Pero natatakot pa rin siya na iwan siya nito. Pero ina-assure naman ni Thomas sa kanya na tanggap siya nito kahit hindi man siya makakapagdala ng anak. Pero yun nga, hindi pa rin niya maiwasang kabahan dahil baka magbago ang isip ng asawa. Sa mga lumilipas sa mga buwan na iyon, ay ilang ulit nang may nangyayari sa kanila ng asawa niya. Ngunit sa mga buwan na iyon ay may hindi siya may paliwanag na nararamdaman. Nasusuka siya, nahihilo, moody, pihikan sa pagkain na hindi naman niya ginagawa noon at palaging inaantok. Nung una ay hindi niya pinapansin yon, pero nung lumala ay tinawagan na niya ang kaibigan. Ano? Girl, baka buntis ka! Sobrang nakasasaad ni Keisha. Kumunot ang noon niya pero nandoon ang kaba. What? Baog ako, Keisha, imposible. Te, wag ako. Sign yan ng pagbubuntis. Alam ko yan kasi nangyari rin yan sa mga pinsan ko. Saad nito. Paano ka nakakasigurado? Ngumisi ang kaibigan. By pregnancy test. Ano? Buti na lang iswerte ka dahil may dala-dala akong 3 PT just in case. Itry mo na. Saad ni Keisha. Wala nga nagawa si Flora kundi itry iyon. Paniguradong negative yon nung matapos. Pero laking gulat nilang dalawa nang makita ang 2 guhit na nakita nila sa 3 PT. Halos mawala na siya ng kaluluwang malamang na buntis nga siya. Kinagabihan nga iyon na makauwi si Thomas ay walang pagdadalawang isip na sinabi niya iyon sa asawa. At ang resulta ay nahimatay ito. At pagkalipas nga ng mga ilang araw ay nalaman na ng buong ang kanila ang magandang balita kaya nagsaya ang lahat. Mabilis nga lumipas ang panahon at kabuwanan na niya. At sakto naman nag-away silang dalawa ni Thomas dahil nga may business trip ito at kailangan talaga. Pinipigilan niya ito kasi gusto niya makita ang lalaki sa paligid pero mapilit ang asawa. Kaya nung makalis ito ng tuluyan ay umiiyak siya lumaya sa mansyon at tumungo sa bahay ng kaibigan niya si Keisha. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Agad na tanong ni Keisha nang buksan nito ang gate. Suminghot naman si Flora. Tumuli si Tomo sa business trip niya. Yun lang. Kunot noong sad ng kaibigan. Mas lalo siya napaiyak. Sa ayaw ko eh. Gusto ko siya makita. Napasapo na noo si Keisha. Ay, o siya, pumasok ka muna. May mangga sa loob. Lumiwanag ang mukha ni Flora at mabilis na naglakad papasok ng bahay ni Keisha. Sumunod naman ang kaibigan sa kanya. Grabe no? Kapag mangga talaga ang pag-uusapan eh no? Sarkastikong saad ni Keisha. Nasaan na mangga? Tanong niya habang naglalaway na. Nasa ref, kunin mo na lang. Punta muna ako sa taas, may tatapusin lang. Saad ni Keisha kaya tumango siya. Tumungo nga mag-isa si Flora sa kusina at hinanap ang mangga. At nung makita ay naglalaway niyang kinain iyon na ang sauce ay suka at toyo. Habang kumakain ay bigla siya nag-crave ng shrimp kaya napag-isipan nga niyang magluto. Okay lang naman kay Keisha kung kakainin niya lahat ng pagkain doon, mayaman naman yon. Ngunit may hindi inaasahan siyang nangyari habang nasa ganoong sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Flora nang biglang sumakit ang tiyan niya. Hindi sana niya yon papansinin dahil baka sumipa lang ang batang nasa sinapupunan nang biglang parang may pumutok sa pagkababae niya. Ramdam at rinig niya ang pagbagsak ng maraming tubig mula sa sahig. Napahawak siya sa tiyan nang biglang sumakit ito lalo. Napahiyaw siya dahil alam niya kung ano ang mangyayari. Keisha! Mahinang daing niya habang napahawak sa counter table. Hindi na niya maituloy pa ang pagluluto. Keisha! Sumigaw siya dahil parang hindi na niya kaya ang sakit. Ngunit ilang minutong lumipas ay wala siya nakitang kahit anino ng kaibigan. Mukhang hindi nito narinig ang mga daing niya. Kaya ang ginawa ni Flora ay pinilit niyang sariling maglakad papunta sa living room. Buti na kaya pa niya kahit nanginginig na ang katawan niya. Keisha! Sobrang lakas na ng sigaw niya para marinig ng kaibigan mula sa taas. May kasama pa yung daing. At nagtagumpay nga si Flora dahil pagkalipas sa ilang minuto ay narinig niya ang yapag ng kaibigan mula sa mataas sa hagdanan. Ano ba yun, Flora? Bakit ka Ngunit napahinto si Keisha na makita siya sa ganoong sitwasyon. Sandali, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nakahawak sa tiyan mo ng ganyan? Malakas itong minura ni Flora. Alam mo nangyayari sa akin, Keisha. Help me! Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong nito muli na makalapit sa kanya. At minura nga ni Flora ulit ang kaibigan. Ano ba manganganak na ako, gaga? Kaya... Hindi na natapos pa ni Flora ang sasabihin nang mas lalong sumakit ang tiyan niya. Si Keisha naman doon ay natuod habang malalaki ang matang nakatitig sa kanya, gulat na gulat. Parang ayaw pa yata siya nitong tulungan.
My God, Keisha, tulungan mo ako. Doon natauhan ng kaibigan at biglang nataranta na tila hindi alam ang gagawin. Teka, ngayon na ba? Ano gagawin ko? Natatarantang saan dito at hindi alam kung hahawakan ba siya o ano. Agad na tumapo ang kamay ni Flora sa braso nito para kumalma. Huwag mo akong sisigaw-sigawan! Dumaing na naman siya. Dalhin mo ako sa ospital ngayon na! Makanganak na ako! At iyon nga, ay inalalayan siya nito ni Keisha papalabas ng bahay. Naiirita pa siya dahil panay mura ang kaibigan at kung sino-sino na lang ang tinatawagan para bang ito ang manganganak kaysa sa kanya. Nung makasakay nga sila sa kotse, ay pinaharurot ni Keisha ang kotse para na kasing matatanggalan ng kaluluwa si Flora sa sobrang sakit. At nung makarating na nga sila sa ospital, ay mabilis siyang inalalayan ng mga nurse para humiga sa stretcher. Hindi niya naiintindihan ang mga ingay na nakapaligid sa kanya dahil parang nabingi siya sa sakit. Dinala si Flora sa delivery room dahil lalabas na raw ang bata. Hindi niya namumukaan pa ang mga doktor o nurse na nagpaanak sa kanya dahil nanlabo ng kanyang paningin sa luha. Pero alam niya kung sino ang gusto niya makasama sa pagkakataon na yon. At nung huling iri niya, ay narinig niya maliit ngunit malakas na iyak ng isang sanggol. Habol ang hininga ni Flora habang nakasandal sa unan. Noong tumingin siya sa anak niya ay natigilan siya. Imbis kasi sa anak siya napatingin, ay dumapo muna ang tingin niya sa isang doktor na lalaki na buhat-buhat ang bagong silang na anak. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatingin sa lalaking kitasusuklaman niya. Nakatingin din ito sa kanya na puno ng pagsisisi. Christian. Gising ka na. Nakangating saan ni Keisha na magmulat siya. May buhat-buhat ito kaya napatingin siya doon. Ngunit namuuan luha niya na makitang anak niya pala ito. Baby. Ngumiti si Keisha sa binigay sa kanyang anak niya lalaki. Tuluyan nga siyang umiyak na nasa bisig na niya ito. Natatawa rin siya dahil kamukha nito ang ama at wala man lang nagmana sa kanya. Ang cute niya. Oo nga kamukha ng daddy niya, halatang lalaking habulan ng babae. Saad ni Keisha. Hindi mapigilang matawa si Flora dahil sa sinabi ng kaibigan dahil totoo ito. Alam niyan lalaki ito na maraming magkakagusto na babae. Gaya lang ng ama nitong madalas siyang sinusumpong ng selos dahil nakikita niya nakatitig ang mga babae rito. Minsan pa nga ay lumalapit, kaya muntik na siyang mapaaway talaga. Ano palang pangalan ni Baby? Nagtatanong kasi yung nurse kanina pero sabi ko ako na lang magsasabi kapag gising ka na. Tanong ni Keisha habang nilalaro niya ang kamay ng anak. Ngumiti naman si Flora na maisip ang pangalang matagal na niyang pinag-isipan. Thorn Freeze Madrigal. Ngumiti naman si Keisha. Ang ganda. Sige, pupunta na ako sa labas para ma-process na ang birth certificate ni Baby Thorn. Tumawa si Flora kaya umalis na si Keisha. Lumipas ang ilang minuto ay biglang bumukas ang pintuan. Since nakatingin pa rin siya sa anak, ay akala niya si Keisha yon. May tubig ba? Ngunit napahinto si Flora sa pagsasalita na makita niya kung sino ang taong nasa may pintuan. Hindi yun si Keisha kung hindi ang lalaking hinayupak na ayaw niya makita. Christian. Seryosong saad niya. Nakalimutan niyang ito pala ang Obigayni na nagpaanak sa kanya. Flora. Ngumiti ang lalaki. Wow. Congrats. Nagkaanak ka. Thank you. Yun lang ba ang gusto kong sasabihin, Doc? Pwede ka na makaalis. Biglang lumambot ang mukha ni Christian. Babe, I'm sorry. Huwag mo kong tawagin ganyan. Wala na tayo. Matigas na saad niya. Please, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya mga nangyari. All I thought that you were not be able to care a child. Saad nito. Iniwan mo ko. So what's the... please, listen to me. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Please, forgive me. Kandautal na pagmamakaawa nito. Oh, I already forgave you, Christian. Wala na sa akin lahat ng ginawa mo. Nyo na malanding dana na yon. Kaya umalis ka na. No. Kung wala naman yun sa'yo, can you come back to me? Please, I need you. Nagsisisi ako sa lahat. I shouldn't have left you. Pagmamakaawa ulit ito. May asawa na ako at anak, Christian. Nababaliw ka na ba? I know. Just leave them and be with me. I can be the father of your child. Magpapakama ako. Saan ito? Hindi makapaniwala ang tinignan niya ang lalaki. What? No! Nababaliw ka na ba talaga? Mahal ko ang asawa ko and I will never come back to the person who broke me. No.
Nagulat si Flora nang lumuhod na lalaki sa gilid niya. Please, leave him and be with me. Alam ko magiging mabuting asawa ko kapag bumalik ka. Iwan mo siya. Leaving ho? Malaking matang tumingin si Flora sa pintuan at doon nakita niya ang asawa niya sobrang dilim ang mukha na tila handa ng pumatay. Thomas. Tumayo si Christian. Bakit ka nandito? Hindi ka pwede rito. Akin si Flora. Napigtas ang pasensya ng asawa at napahiyaw na lamang si Flora nang sa isang iglap ay natumba si Christian dahil sa pagsuntok nito. Umiyak na rin ang anak nila kaya inaliw niya ito para tumahan. Umalis ka rito, babalian kita ng buto. Huwag na huwag mo lalapitan ulit ang asawa ko. Kung hindi, papakulong kita. Malakas sa sigaw ni Thomas. Natakot naman si Christian at kumaripas ng takbo paalis. At noong silang tatlo na lang ang nandun, ay patuloy pa rin niyang inaalo ang anak hanggang sa tumahon ulit ito. Wife. Tawag ni Thomas na makaupo sa gilid ng kama niya. Tumingin siya rito ng nakataas ang kilay. Bakit? I'm sorry. Hindi ko alam na manganganak ka na pala ngayon. I thought next week pa kaya tinatapos ko trabaho ko to look after you. I'm sorry. Wala akong habang nanganganak ka. Kung sana, naniwala dapat sana ako sa'yo. Huminga ng malalim si Flora saka ngumiti. Okay lang, Habi. Alam kong ginagawa mo lang yun para sa kapakanan namin in the future at naintindihan kita. At saka okay lang ako. I survived with our baby. Lumiwanag ang mukha ng lalaki. Talaga? Yes. Biglang dumapo ang tingin ng lalaki sa sanggol na buhat-buhat niya. Nakita niya kung paano kumislap ang mata ni Thomas habang nakatingin sa batang yun. Gusto mo bang buhatin? Tanong ni Flora. Tumango naman si Thomas saka tumingin sa kanya. Pwede ba? Ngumiti siya saka tumango. Dahan-dahan niyang ibinigay kay Thomas. Tinuruan pa niya ito kung paano magbuhat kasi natataranta ang lalaki dahil hindi nga raw ito marunong. Pero mabuti naman ay nabuhat na nga nito pero halatang may pag-iingat at alerto. Para bang kapag didiinan niya ay mababasag ito gaya ng salamin. Nakita ni Flora ang pumatak na luha mula sa mata ni Thomas habang karga-karga ang kanilang anak. Hindi na rin niya mapigilan pang maiyak habang nakatingin sa mag-ama niya dahil sa wakas, nagkaroon na siya ng kumpletong pamilya na makakasama niya sa buong buhay niya. Minsan, not all second chances are worth it. Minsan may mga bagay o tao na hindi pwedeng bigyan ng second chance dahil hindi lahat kaya magbago. Minsan, iyon pa sisira sa peace na meron ka. Kaya kapag nagawa na ng isang beses at alam mong hindi na nito kaya pang magbago, huwag nang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Dahil paniguradong sisirain ka ulit ang bagay o taong yon. At lahat naman tayo ay may pangarap sa buhay. Ngunit hindi natin alam kung makukuha ba natin o hindi dahil sa kakulangan o problema. Pero gaya ng kwentong ito, walang imposible sa taong nananalig at naniniwalang kaya mong abutin yon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!